Pero mas malamig pala dito sa loob. Ayan. So, okay. So, let's cut to the chase. Simulan na po natin. So, meron lang akong konting warm-up sa bawat isa. Ayan. So, maaring, ano na ngayon, guys? December 23. Okay. So, sa ngayon, di ba, malamang kahit hindi niyo sabihin sa akin, yung mga mata niyo na yan, may mga napipicture out na mga nakalatag sa lamesa. Yan, di ba? Ang ganda ng mga ngiti niyo eh. Di ba? So ngayon, before we start with the message, medyo merong konting icebreaker muna tayo. Okay, so medyo parang family feud ang dating. So survey, di ba? Ano ang pinakasikat na handa ng Pinoy kapag Noche Buena? Okay, so yan na. I-produce nyo na yung mga mental image nyo ng mga handa. Okay? So may mga dadaan lang tayo ditong ilang mga putahe. Ayan. At tingnan natin kung tama ang inyong mga hula. Okay. Para sa ating fifth runner-up. Ay, na-flash na kaagad. Okay. Ayan. Ma-flash mo nung mismong nung slide. Ayan. Ayan, okay. Na-intro na agad. Fried chicken. Wow, di ba? Parang no? Ang sarap. Parang ano bang dating niyan? Parang Popeyes. Di ba? Yung mga ganong klaseng chicken. Sarap, no? Okay, sige. Next slide po. Dun sa mismong yung fourth. Ayan, di ba? Third. Di ba? Runner-up. Hindi ko napalitan ng fourth runner-up is spaghetti. Okay. Next. Di ba? Okay. Third runner-up, wag muna natin ipa-flash. Okay, sige. Tignan ko muna. Kukunin ko muna yung mga reaction nyo. Ba? Tingin nyo, Sige. Ano? Fruit salad? Oh, okay. Ham? Okay. Anything else? Ha? Lechon manok? Ano pa? Lechon baboy. Okay. Sige nga, i-flash nga natin. Narinig akong fruit salad. Okay, good job. Okay, next. Okay, para sa ating second runner-up. Okay, next. Ano pa? Wala na. Meron na tayong meron tayong spaghetti. Meron na tayong fruit salad. Okay? Ano pa? Meron pa, anong next? Ano naisip nyo? Answers, guys. Ham. Gray ham? Okay, next. Ano pa? Wala na? Okay, sige, flash po natin. Graham! Good job! Talaga? Naalala ko yan, guys, para kasi ma-share ko lang. Talaga yung nanay ko, kapag gumagawa siya ng Graham, di ba, wala na, ano na lang, parang mga 1/4 na lang yung nalalatag kapag, kapag Christmas Eve dinner, kasi tinira ko na. Diba? Talagang sugar overload, di ba? Kasi masarap naman talaga eh. Ayan. Okay? At ang ating undefeated champion. Okay, wag muna nating pa-flash. I want answers. Guys, come on. Ham? Lechon? Anyone else? Hindi, may spaghetti na. Ano daw yan? Shanghai, okay. Next, sige. Leche flan, okay. Carbonara. Okay. Dami yung masagot. Okay, ready na ba kayo? Ready na, guys? Ready na ba? Yes or no? Okay, sige, flash natin. Shanghai! Talaga naman. Diba? Ang undisputed champion, di ba? Pero, praise God, di ba? Nakakatuwa na tayo. I don't know about you guys, pero ako meron ako. Nung bata ako, as in bata pa siguro, picture out ko siguro mga 8 or 9 years old. Di ba? Tuwing celebration ng Christmas, di ba? Busy yan lagi sa bahay, di ba? Busy. May mga nagluluto si nanay. Yan, tapos may mga ibang preparation. Minsan si Bunso, di ba? Na nautusan, gusto lumabas. Anong nangyari? Pinaggagayat ng sibuyas. Di ba? Ayan. At ako naalala ko noon, di ba? Lagi ako nakatago niyan sa ilalim ng lamesa. Tapos pag naririnig ko mayroong nilalatag dun sa sa ibabaw, mga ganyan ako. Uy, mainit. Uy, teka, Shanghai ito. Oh, yan. Di ba? Maano ako nun, chumichibog ako. Okay? So, praise God. So, bago po tayo mag-start, ako po'y mananalangin muna. Panginoong Diyos, maraming salamat, Lord, sa opportunity na makapagsalita. Lord, to deliver your message, Panginoon, sa Send the Light Proper. Panginoon, itago niyo po ako sa likuran. Lord, your words, Panginoon, not mine, Panginoon. Your words channel through me, Panginoon, to deliver this
often outlooked message, Panginoon. But this is important in our Christian journey, Panginoon, to go and make disciples of all nations. Maraming salamat po, Panginoon. Tinataas ko po sa inyo ang aming papuri at pagsamba sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Hinga lang po ako ng konti. Ayan, sa traffic. Grabe yung traffic na nadaanan namin. Ayan. So, flash na po natin ang ating message ngayong gabi. Wow, ayan, di ba? Related, di ba? So, ang pinakamasarap na pagsasaluhan ngayong Pasko. Wow. Oh, Pastor, sinabi mo Graham. Di ba? Sinabi mo yung undisputed champion, yung binubulsa, lumpia. Tapos meron pang pinakamasarap na pagsasaluhan. This coming, Christmas dinner or Noche Buena ngayong Pasko. Ano yan? Okay? So, flash po natin. I'll zero in dun sa verse 16 to 18 na lang po. So, yan. So, sabi dito, so they heard of. Ito yung mga shepherd, ano po? So they heard of and found Mary and Joseph and the baby who was lying in saan? Manger. O, chine-check ko lang kung ano. Baka kasi yung utak nun yun, nag-stay dun sa Graham, sa spaghetti. Diba? So, he's lying on a manger. Tama? Okay. And after they have seen the child, they spread the message. Wow. And they have received about him. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. Yan. Kanina, habang nakikinig ako ng driving, preparation para dun sa December 24 din namin sa Sandalite, Dasmariñas. Na-encounter ko, I think familiar tayo lahat dito sa kantang to, but I think 98% hindi alam kung ano yung ibig sabihin ng kanta. At yung kantang yon is, The first Noel, the angels did sing. Oh, ano yung next na verse? Ano yung next na line? Diba? Hindi ko pa kabisado, guys. Oh, diba? Kasi kakapakinig ko lang kanina. Pero ang point nun is, yung first Noel, the angels did sing. Kinanta daw ng mga angels sa mga shepherds, sa mga poor shepherds. Diba? But do we know why? Diba? And bakit sa mga shepherds? Diba? Nung time na to, guys, yung mga shepherds, ano ba sila? Sila ba kumbaga graduate ng LaSalle? Ha? Or ng Ateneo? O graduate sila ng TESDA? Ayan, not to demean, di ba? Pero yung shepherds nung time na yon, para mabigyan ng context ang bawat isa, hindi sila often looked upon ng mga tao. Sila yung very lowly, di ba? Kumbaga kung merong ranking system, di ba, ng mga tao, di ba? Nandun sila sa pinakamababa, di ba? Kumbaga parang sa trabaho, sige, para mas magets nyo ako, di ba, sa restaurant, merong restaurant manager, di ba? Sige, tanong natin, ate, Lady in Blue. Anong name mo? Ayan, humawi ka pa ng kamay. Ayan, ikaw. Anong name mo? Zephira? Okay, Zephira. Diba? Zephira! Ayan, ano ba? Zemira, okay. So, Zemira, anong gusto mo? Kunyari, papasok kita, i-hire kita sa hotel. Wow! Ayan, kasi ang inyong lingkod, dati ako nagtrabaho as a hotel, sa hotel industry, diba? Anong mas pipiliin mo? Gusto mo bang maging restaurant manager? Wow! Naka-ano ka, di ba? Pagka mag-check-in ka sa hotel, pagka breakfast, ayan, para sa mga adults dito, nag-check-in sa hotel. Di ba? Sila yung babati sa'yo, di ba? Oh, good morning. Oh, how many persons in a room? Wow, ganon. Or, gusto mo maging dishwasher. Manager, syempre! Bakit mo gugustuhin? Ang ganda-gandang bata, maghuhugas ng ng sandamakmak na plato. Diba? Para mabigyan kayo ng context, guys, shepherds para silang dishwasher. Noong time na yun. Diba? Noong time namin sa hotel, ang tawag namin dyan ay DJ. Diba? Kasi ganun sila ng ganun ng plato. Diba? So, but the point here is, these people,
ang baba ng tingin sa kanila ng mga tao. They spread the message. And all who heard it were amazed. Parang kung ako ngayon, makakakita ako ng dishwasher, ang sasabihin niya, guys, meron akong investment opportunity na na-discover. Ganito, pagka nag-invest ka sa gantong stocks, bang, 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 bang. Ayan, yung growth ng stocks mo, talagang mag-skyrocket yan. Maniniwala ako, hindi. Diba? Anong background mo? You're just a dishwasher. Oh, ganun. Diba? You don't have any credential. Diba? So I'm putting parallels doon sa example para makita nyo na kahit na ganun yung stature nila, diba? The people were amazed. Diba? And, ayan. Okay, sige, tuloy na natin. Ayan, para sa unang point, diba? Alam nyo guys, most often than not, etong di-discuss ko, this is often looked, often na parang nasiskip or hindi siya nabibigyan ng ganong attention. So I demand your focus. I demand na makinig kayo because kayong lahat na nasa upuan ngayon, pag natapos yung message natin, you have an important task. Yan. Oh, parang nakapalunok na kayo. Pastor, ano ba yan? Ano mga gagawin namin? Diba? Pero guys, ayun, diba? Meron tayong important task. Diba? And para sa point number 1, diba? So, bakit, diba? Bakit kailangan natin pag-usapan? Diba? Ano ba yung pagsasaluhan natin na mas masarap pa sa Graham? Diba? Sa lumpia. Diba? So, ang pag-uusapan natin, diba? I'm going to propose to each family na nire-represent ng bawat isa dito, let's start a tradition. Guys, traditions are not generally bad. Merong mga magagandang tradisyon at tayo habang natututo tayo ng salita ng Diyos, meron ding mga masasamang tradisyon. Okay? But right now, I will challenge everyone that we start this, yung ipopropose ko na tradisyon na sisimulan natin. At yun ay, i-open natin si Jesus. Diba? Pag-usapan natin ang Panginoong Diyos pagdating ng Christmas dinner o ng Noche Buena. Diba? Moreover, kung kumusta na yung buhay ni ganito, buhay ni ganyan. Diba? Guys, Christmas is the birthday of? Parang hina, parang hindi kayo masaya. Christmas is the birthday of? Jesus! Ayan. So, sino ba yung dapat pag-uusapan? Oh, ayan. O, kayo nagsabi, ha? Oh, hindi ako. Ba? So, let's open our conversations during Christmas dinner. Pag-usapan natin ng Noche Buena, ang Panginoong Jesus. And guys, diba? Sige, basahin muna natin yung Mark 16, verse 15. Sabi dito, Mark 16, verse 15. Ayan. So, wait lang po natin. May nagda-download yata, kaya antag. Joke. Ayan. Okay, Mark 16, verse 15 says, ayan, sabi dito, and then he told them, go into all the world and preach the good news to, kayo magbasa, everyone, guys. And I believe that everyone includes the people, yung mga tao na kasama mo sa hapag kapag kakain kayo ng Noche Buena. And guys, I'll be really honest about this. At tingin ko may mga nanay na present dito. Diba? Alam niyo kung ano yung common na setup kapag ka Noche Buena? Magluluto ang nanay niyan. Ay, talaga naman. Talagang mahaamoy mo talaga. Humahalimuyak talaga ang pagkain. Pero pagka nagsabi, anak, nakalatag na dyan sa lamesa, kumain ka na. Ang gagawin ni nanay ay log. Tapos lilipas na yung Noche Buena. At ano nangyayari? Kakain na lang, paisa-isa. Diba? Again, sobrang specific po ng ituturo ko ngayong gabi.
Pero I highly challenge each and every one to do this. Diba? Pero nakita nyo, di ba? Tama, no? Di ba? Oo, yan. Tumutungo kayo eh. Kasi ganun. Magluluto si nanay, magkakanya-kanya na yung mga magkakapatid. O, kumuha ka na lang dyan. O, pagkakuha mo dyan, anong gagawin mo? Siyempre, wala na. Bakasyon na, guys, di ba? Lalabas ka niyan. Gagala ka niyan kasama ang friends. Di ba? O, ano na nangyari? Nasaan na si Jesus? Nandun sa sa SM. Oh. Ano nagigets nyo? Nagigets nyo yung point ko, yung dinadrive ko na point dito sa message na to. Okay? So, sabi din sa Deuteronomy 6, chapter 6 to 7, napaka-importante po nito. Diba? Para sa mga parents dito, diba, nakatulad ko yan, yung anak ko, talagang, naku, pasalamat kayo, tulog yan. Diba? Pagka yan, gising, ay talaga naman. Oh. Pwede nyo saksakan ng phone yan sa puwit, mapu-full charge. Sa sobrang taas ng energy, di ba? Pero yan, kidding aside. So, bakit as parents, di ba? Bakit kailangan natin na i-open yung conversation about Jesus? Di ba? Sa inyo kids, di ba? Alam nyo, di ba? Ganito lang si pastor, pero guys, naging bata din ako, ha? Ha? Naging bata din ako. So, everything na ikikwento ko sa inyo ngayon, everything that's coming out of my mouth, this is from first-hand experience. Okay? Naging bata din ako. Nagtanong din ako, nung bata ako, ba't tayo nagsiselebrate ng Christmas? Diba? Ang panagpapagod, as minsan si nanay at tatay mag-aaway pa kasi hindi nabili yung sibuyas na pinabibili. Diba? Ayan. Oh, why are we celebrating Christmas? Did anyone stop to think, meron bang huminto at mag-isip, di ba? Na ang star, bakit si Jesus ang star ng Pasko? Ba? Para sa mga musicians dito, ba? Bakit ba tayo masaya pagka December? Dahil kay Jesus o sa sale ng RJ? Ayan, ang ngiti yung mga musicians natin. Dahil ba 50% off? Okay, so pati sa JB, di ba? Mura yung mga gitara, tsaka mura yung mga musical equipment. Yun ba? No. We have to talk about Jesus. Okay? At sabi sa Deuteronomy 6, verse 6, di ba? And you must commit yourselves wholeheartedly. Ba? Buong puso. Di ba? To these commands that I am giving you today. Ba? Next verse. Repeat them again and again to your... Bahang mahina. Diba? Repeat them again and again to your children. Ayan, children. Very good. Okay? Ayan. Okay? So talk about them when you're at home and when you are on the road, when you are going to bed, and when you are getting up. Okay? Ayan. So kailangan talagang i-open natin. Let's make Jesus normal in our household. Let's make Jesus conversations, yung kwentuhan tungkol kay Jesus, gawin natin siyang normal sa buong pamilya. And dito, dalhin natin si Jesus. Dalhin natin yung birthday celebrant dun sa Noche Buena. Kasi parang medyo nakakahiya, no? Yung birthday celebrant, di ba? Parang hindi siya invited, di ba? Kasi ang nakapatong dun sa sa lamesa, Red Horse, di ba? Alfonso. Yan, yung mga nakapatong, di ba? Pastor, ba't mo alam yan? Alam nyo guys, naging bata din ako. Diba? Ba? Okay? So, ano yung point ko, di ba? Let's make Jesus, di ba? Normal in the house. At dalhin natin, di ba? And again, kayo, mamaya, may mga specific, ito yung task na tinutukoy ko, di ba? Bilang nakaupo ka dyan sa upuan na yan, katulad ng mga shepherds na parang dishwasher lang sila, no? Diba? Pero, they spread the good news. Shinare nila yung word. Diba? And most importantly, sa mga pamilya nyo. Diba? Gusto nyo ba silang mapunta dito sa church? Gusto nyo ma-invite sa church yung family nyo? Parang mahina. Guys, okay lang. Nandun pa rin ba tayo sa sa Graham, sa spaghetti? Hindi, joke lang. Ayan. Amen, di ba? Gusto niyo madala, di ba? Yung mga family natin dito, ba? Sa sa Sendalite, Dasmariñas, tawag dito, nakalimutan ko anong term na, monopoly ba yun o ano?
ng mga Reyes, di ba? So, imagine niyo, ayan, si wife, siya yung eldest. Halos buong family, actually, uma-attend ng church. Wow! Praise God. Di ba? Gusto mong madala yung family mo sa church? Yes, of course. Di ba? Gusto mong madala yung family mo sa church? Of course. Di ba? So, tayo bilang kayo, yes, sabi dyan mga bata, pero dahil ikaw yung nauupo dyan ngayon, this is your task. Ikaw yung nandito, ikaw yung nag-church eh. Bakit kaya sasabihin sa mga magulang mo na hindi pa nag-church? Diba? It's your task. Okay? Alright. So, i-open natin yung conversations about Jesus during Noche Buena. Okay? And sabi sa Psalm 78 verse 4, sabi dito, ayan, sabi nila, we will not hide these truths from our children. Diba? Sa'yo, kung ikaw bata ka, from your family, diba? From your parents, diba? We will tell the next generation about the glorious deeds of the Lord, about His power and His mighty wonders. Guys, napipicture out nyo, diba? Na habang sinasabi ko to sa inyo, na lahat kayo buong family present sa Noche Buena at pinag-uusapan nyo si Jesus. Diba? Let that mental picture sink in. Diba? Imagine niyo, diba? Na gaano kasarap na ang pinag-uusapan nyo hindi yung buhay ni Ate Mary na kapitbahay na nahuli mo na nangangabit. Diba? O hindi yung friend mo, diba? Na may crush kay ganito, diba? At ikaw may crush ka din kaya heartbroken ka. Diba? Huwag kang ngumiti. Diba? Huwag mo malata. Pero yun, kidding aside, diba? Let's focus on Jesus. Diba? Ang sarap tignan. And kung titignan natin, diba? Na pagka sumilip ang Lord, diba? Nakita niyo, wow! Itong family na to, pinag-uusapan ako. Sa Noche Buena. Sineshare ako, pinag-uusapan. Ako. Diba? I think He will be happy. He will be joyful. Diba? More than anything else. Diba? Alam niyo ba guys, yan. Okay, so, flash po natin yung next na slide. Guys, this is the perfect opportunity to share Jesus with your loved ones. Diba? With your loved ones. Ito yung pinakamagandang opportunity. Bakit? Kanino bang birthday ulit? Kay Jesus. Diba? So, ang dali lang mag-flow nung conversation. Diba? Gusto mo magkwento, diba? O kanino bang birthday? Bakit Jesus? Ito yung napakagandang opportunity para ma-share ang salita ng Diyos. Alam nyo ba, flash nga po natin yung next slide. Alam nyo ba, nung unang panahon, ayan, medyo modern lang. Wala akong makita kasi parang nung time na yun, wala pang iPhone 17 Pro Max. Diba? Para picturean ng mga tao sa Old Testament. Diba? Pero alam nyo ba nun, dahil hindi pa ganun wag muna kayong mag-focus sa papel, pero nung time na yun, wala silang way para ma-record in writing gaano yung mga accounts, yung mga ginawa ng Panginoon. So, they do it by stories. So, pinapasa ng mga ama sa mga anak, at pag yung mga anak naglakihan, ipapasa din nila, at ipapasa nila, at ipapasa nila. Katulad ng sabi kanina dun sa Psalm 78, di ba? So, yun. So, imagine niyo, di ba, na yung gagawin nyo, di ba, you are passing the message along to your families. Di ba? Alam mo guys, diba? Alam ko na kung ano yung napipicture out nyo. Pastor, awkward kasi, nakakahiya. Unang beses mo gagawin, awkward talaga. Ganun talaga, unang beses mo gagawin eh. Diba? But, you have to do it. Kailangan mong gawin yan. Diba? Sabi mo, gusto mong madala ang pamilya mo dito sa church. Diba? Pwede ba natin silang itali sa lubid? Diba? Para madala dito? At paupuin dyan, tapos lalagyan natin ng busal yung bibig, di ba? Parang medyo hostage situation na yata yun, di ba? No! Di ba? Let's start here. Guys, again, this is the perfect opportunity. Ito po yung pinaka-perfectong oportunidad para i-share mo ang Panginoong Hesus sa pamilya mo. Okay? Ayan. So, pa-flash nga po ako nung next na slide. So, alam nyo guys, sa US, and medyo nag-creep in na siya ngayon, di ba? I think you guys would agree, lalo sa mga estudyante natin, di ba? Na yung moral
excellence or yung morality nyo, mga Gen Z, not to put you guys on the spot. Pero alam nyo guys, nagda-die down na yung morality ng age nyo. Diba? Woke culture, cancel culture, diba? And I'll say it, diba, straight on, diba? Yung LGBTQ community. And alam nyo ba, diba, na your generation is considered the selfie generation. Diba? Medyo play on words lang yon, but guys, medyo selfish yung ating generation ngayon. What is important is what I feel. Wow! Really? Parang medyo entitled tayo. Parang yung mukha niyo sa akin, parang gusto niya na akong balatan. No? Guys, I'm just telling the truth. Diba? I'll say it to you straight. Diba? Wala akong sugarcoat. Because you guys need to hear this. Diba? Kailangan niyo makinig. Diba? And para sa bawat isa, diba? Talagang yung generation nyo natin na ngayon ng mga kabataan, diba? Medyo selfish. Kung ano yung ipaprioritize ko yung sarili ko. Ano yung tawag doon? Ano yung towards na? Oh, self-love. Wow. Diba? Parang medyo entitled yung dating, no? Diba? Pero alam nyo ba, sa US, diba? At dito na rin sa Philippines, yung moral decline ng youth natin has increased rapidly. Bakit? I'll say it to you straight. Dahil tinanggal ang Christian values sa school. Diba? Dahil inipchipwera, binunot ang salita ng Diyos sa edukasyon ng mga kabataan. Diba? At in-encourage din kayo. Diba? Kung ano yung nararamdaman mo, tama yan. Okay lang yan. Basta, masaya ka. Go lang. Diba? Kasi yun ang importante, masarap sa feeling. Okay, di ba? Hindi. No. Diba? Guys, tanong ko sa inyo, lagi bang tama yung puso mo? Oh, di ba? Ang bilis yung sumagot eh. Di ba? The heart is deceitful. Di ba? Never follow your heart. Di ba? Tadaanan natin yan, di ba? Pero siguro parang ma-share ko na din, nung time na ako ay single, nung may natin kami ng love conference, alam nyo, nung time na yun, nag-stick talaga sa akin yung words na yun, yung view ko about relationships, guys. Diba? Kasi majority ng natin ngayon, youth, talagang parang nakakabata ng pakiramdam. Diba? Pero guys, love is not an emotion. It is a decision. Ulitin ko, ha? Itignan ko kayo, isa-isa, ha? Love is not an emotion. Decision siya. Alam nyo kayo, di ba, maraming tatango dito, yung mga may asawa na, di ba? Hindi kamahal-mahal yung asawa namin. Di ba? Araw-araw. At pati kami, hindi kami kamahal araw-araw. But, you choose to love. You decide to love. Diba? It's not a matter of your heart. Kasi kung sa emotion kayo magbabase, ayan, masaya kayo. Diba? Paano kung meron kang inutos sa kanya sa grocery, tapos nakalimutan niya. Diba? O pag uwi, aawayin mo na kagad. Ayan na, hiwalayan na kagad kayo. Wow! Antindi, diba? So never, ayan, sobrang simple pa lang nung example ko. Pero, following the heart, never. Diba? But, that is, ito yung nai-ingrain sa inyo, sa mga kabataan. Diba? From the social media that you consume, diba? From the content creators that you watch, diba? Everything, diba? Is what is it for me? Diba? Selfie generation, diba? No? So, alam nyo ba, diba? Ayan, diba? Yung mga apps, diba? Ayan, ma-share ko lang, diba? Ayan, sobrang, kumbaga, yung attention span din, di ba? Ng mga kabataan, di ba? Sobrang saglit na lang, di ba? Pagka, lalo yung mga reels, parang hindi boring yan. Ayan. Boring din to. Ayan, boring to. Ito, boring. Tapos, na naman, ba? Sobrang ikli ng attention span, di ba? Pero, I think you would agree, may mga na-experience kayo, di ba? Na yung moral decay na ng mga kabataan. And again, that goes back, di ba? Na kaya kailangan nyong i-share, di ba? Sa mga kaibigan nyo, and specifically dito sa tinutukoy ko sa family nyo, yung salita ng Diyos. Kasi baka na-experience na rin nila yan. So next slide tayo.
Alam niyo ba guys, yung forefathers ng US, diba? Yung Declaration of Independence, nung ginawa nila yung Declaration of Independence, nabanggit 4 times si God. Diba? And alam natin, di ba, na ang Amerika ngayon, sobrang, sobrang advanced nila. Diba? Bakit? Kasi nagsimula sila na ang Diyos ang nasa center. Diba? Nung nagsimula sila. Diba? So, hindi ko na ipuputin into detail, pero grabe. Diba? Dahil nung binuo nila ang Amerika, kasama nila ang Panginoon. At guys, bansa pa lang yun, di ba? Bansa na yun, rather. Paano kung kasama, kung pamilya mo, di ba? Shinare mo si Jesus sa family mo. So, pagpapalain ng Panginoon ang pamilya mo, basta't gawin mong sentro si Jesus. Diba? Sabi ko nga, yung bansa nga, pinagpala eh. Diba? Bakit yung pamilya mo? Hindi. Diba? Okay. And, ayan. So, next slide po tayo. Ayan. So, yun yung sinasabi ko kanina, na mental image kanina, di ba? Gusto niyo ba ganyan sa family niyo pagka Noche Buena? Na si Jesus yung pinag-uusapan? Di ba? Ang saya nila, di ba? Ayan. So, guys, I challenge you. Diba? Nandito kayo ngayon, talk. Diba? At mamaya, ididetalye natin yan kung paano nyo gagawin. Diba? Very simple, pero initiate yung Jesus conversations. Diba? Sa Noche Buena nyo. Okay? And, next slide. So, sabi ko nga kanina, diba? Not all traditions are bad. Diba? So, but, next slide. Kung hindi natin gagawin to, guys, kung mahihiya lang kayo, ba? Kailan pa? Next year ulit. Ba? Tapos nahiya ka na naman ulit next year. Ba? Oh, let's build godly traditions by sharing Jesus in your Christmas dinner o sa inyong Noche Buena. Okay? And sa next point, ang rason ng selebrasyon. Kanina, nung yung ating worship lead, sinasabi niya, di ba, parang kailangan natin ibalik, di ba? Let us always remember that Jesus is the reason for the season, di ba? Hindi importante yung mga handa mo, yung mga pinag-usapan natin kanina, ba? Si Jesus ang reason for the season. So basahin po natin Matthew chapter 1 verse 21. Matthew 1 verse 21. And sabi dito, and she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins. And diba? He will save his people from all his sins. So yan ang rason kung bakit tayo nagse-celebrate ng Pasko. Dahil yung ating tagapagligtas ay pinanganak. Okay? Alam nyo guys, sa Pilipino, specifically, ang dami nating mga tradisyon tungkol sa Christmas na mali. Ba? Alam natin siya, ginagawa natin siya, pero hindi natin alam kung bakit natin siya. Yung bakit natin siya ginagawa. At marami tayong mga icons or marami tayong mga display or whatnot during Christmas na parang imbis na mag-focus kay Jesus, sa iba na focus. Ba? Yung Belen. Di ba? Titignan mo lang siya yun, si Joseph, si Mary, tapos si Jesus na nagawa sa kahoy, ganyan-ganyan lang, tapos may ilaw-ilaw. Yun na. Yun lang. Oh, tapos, yung mga angels, di ba? Makikita niyo ng mga display sa mga kada government offices, sa mga city halls. Pero, do we really understand? Di ba? Parang, halos siguro, I would say that 97 to 98% hanggang dun lang. Dun lang sa display, di ba? Ang mga Pilipino, di ba? Pag mga kumukuti-kutitap, di ba? Yung kanta nga, di ba? Kumukuti-kutitap. Doon na. Hanggang doon lang. Sobrang surface level lang. Di ba? Pero kulang tayo sa why. Why do we celebrate? Why do we do these things? Oh, flash natin, di ba? Oh, wala mo nang tatawa, para flash natin yung balik po tayo sa slide. Slide po muna.
Ayan. So, makaka-relate yung mga ano dito eh. Yung mga kasabayan ko eh. Oh, yan, di ba? Yan yung common na setup ng simbang gabi. Diba? Daming tao. Diba? Pero guys, tingin kayo sa akin, lahat ba yan nakikinig? Hindi, no? Parang majority dyan, ito po, yan, nasa, ano to eh, sa bamboo organ. Diba? Alam nyo, merong something sa bamboo organ na, ayan, na-introduce din siya sa akin ni wife. Sa Las Piñas to, guys, ha? Yan. Na meron dyan yun. Natingin ko, ang laking chunk or percentage ng mga tao dyan, yun yung pinunta nila. At hindi yun yung message. Yun ay ang puto, bongbong, at ang bibingka. Yun ang pinunta nila dyan. Ayun o, yun sa gilid. Nako! Ba? Yun ang pinunta ng mga tao. Ba? Kung ikaw yung may birthday celebrant, tapos wala akong pakialam sa iyo yung mga imbitado, ano maramdaman mo? Sakit, no? Nakaka-hurt. Diba? Tingnan niyo yung mga tao, di ba? Oh. Grabe. Ang daming tao. Pero hindi alam kung ano ang rason ng selebrasyon. Nakalungkot. And guys, I'm saying it to you right now, di ba? Sabi ko kanina, first-hand experience. Kasi ganun din ako dati. Diba? Hindi nga simbang gabi ang tawag namin dyan. Simbang tabi. Diba? Kasi ano yung point ko nun? Diba? Uma-attend lang ako nun. Kasi naghahanap ako ng maliligawan. Nag-i-spot lang na si pastor ng mga guys, again, diba? Hindi ako huwag niyo akong tignan na parang siyempre, glory to God, bumabait na po ako. Diba? Pero naging pilyo din ako, guys. Huwag naman kayong masyadong sa akin. Diba? Pero, ayan, diba? Kaya lahat ng lumalabas sa bigay ko, guys, first-hand experience. Ayan, may mga ngumingiti. Huwag mo nang dito ka lang tumingin sa akin. Para hindi halata na ikaw yung tinutukoy ko. Diba? Ayan. Next slide. Yan! Ako! Guys, huwag niyo na akong hanapin dyan, ha? Pero, ayan, parang nabivisualize ko si Bishop mo, no? Sa sarap ng ngiti niya kasi kilala niya ako dati. Ayan, diba? So si Pastor ay membro ng So What's the Point? Diba? Guys, naging emo din ako. Diba? Pero hindi ko naman ako pumaporma ng ganyan. Diba? Para ka namang para ako lang, walang magulang kapag ganyan ka manamit. Diba? Parang ako mismo magulang, makita ko si Yani na ganyan, parang anak, sige, okay na nga ganyan, pero magbihis ka naman ng maayos, diba? Diba? Sige, medyo relate naman natin sa age nyo. Ayan, next slide. Ayan. Outfit check. Dito sa left side, medyo panahon pa namin yan eh. Hindi daw nawawala yan. Sabi nga, di ba, sa ayaw at gusto nyo, ba, makikita nyo pa rin kami sa simbang gabi. Yung mga modern, di ba? Yung mga pormahan na ganyan, di ba? Mga pormahan ng four of spades. Di ba? Mga ganyan, mga pa-oldies na... guys, ba't ang hilig nyo ngayon sa maong? Di ba? Meron ako nakitang ganyan, ang init-init. Di ba? Talagang, pinanindigan niya yung, yung fit niya. Di ba? Ang init, guys. Ingat kayo. Diba? Pero kidding aside, diba? Tanungin mo yung mga yan. Diba? Let's be real here. Ba't ka nagsisimba? Sa forma. Siyempre, pastor. Diba? Kasi nagsasite ng mga chicks. Nandyan ang tropa, diba? Pero, yun ba talaga? So, karamihan, di na nila kilala si Jesus. Diba? Nandun sila dahil nandun yung tropa. Diba? Nandun yung mga puto bongbong, bibingka. Diba? Again, yung birthday celebrant is always out of the picture. Diba? Out of the picture siya lagi. Diba? So, sabi nga, diba, dun sa balik tayo, diba? Tuloy natin yung verse natin. Sa Luke chapter 2, verse 11. Diba? The Savior says, the Messiah, the Lord has been born today in Bethlehem, the city of David. Guys, naiintindihan niyo ba kung gaano ka-powerful, di ba? That the Savior, yes, the Messiah,
Diba? The Lord has been born today in Bethlehem, in the city of David. Guys, alam niyo kung itatrace natin, hindi ko na lang muna lagay dyan, pero kung meron online sa Google na yung mga prophecies from the Old Testament na na-fulfill nung kapanganakan ni Jesus, sobrang dami. Diba? Ang dami. As in, hindi siya vague na details, guys. Hindi siya parang pahapyaw lang. Super detailed. Doon ka talaga magka-goosebumps na grabe. Talagang kung hindi ang Diyos, 'di ba? Ang King of the universe, itong kumikilos dito sa binabasa ko, I don't know what, 'di ba? So isipin niyo guys, 'di ba? From the beginning, 'di ba? From sige nga medyo mag-science tayo. Ano yung smallest na material ba ang tawag doon? Atom, 'di ba? From spinning atoms to spinning universes. Kinreate ng Panginoon. At kung iisipin nyo, sobrang perfect na ng lugar niya sa langit. Bakit pa siya bababa dito? Diba? Nababasa niya, kapatid, kung ano yung nasa isip mo. Alam niya kung ano yung mga sumasagi sa isip mo. And I think you would agree, pati din ako, hindi lahat yan magaganda. So kung dudungaw si Lord, di ba, bakit ako pupunta dito? Di ba? Ang dumi-dumi ng mga taong yan eh. Ba't ko ililigtas yung mga yan? Diba? But He chose na maipanganak dito sa mundo. And the Messiah, the Lord, has been born today. Diba? Our Savior, Jesus Christ. Okay? And para sa ating next point, ayan. Para sa ating next point, alam nyo guys, ayan, sige, tuloy po tayo sa ating next point. Ayan. Maraming Pilipino ang busog sa tradisyon tuwing Pasko. Totoo yan. Diba? At marami ang hindi alam kung bakit ginagawa ito o kung tama ba. Diba? Totoo yan, guys. Okay? So para sa ating next na point, kung ayaw nyong makinig, diba, sa sinasabi ko, diba, ay, Pastor, ayaw kong gawin yan. Awkward, diba? Guys, I highly encourage you. Kaya ito, ganun ka-specific yung message ko. Diba? There is something, may power dun sa kaya nyong gawin. Diba? Sa pamilya nyo, kapag ginawa nyo to. Nakakahiya talaga. Oo. Pero kailan mo gagawin? Diba? So guys, huwag nyong pilihing manahimik. Diba? So sabi sa Deuteronomy 6 verse 12, pag pinili nyo manahimik, okay, tingnan natin kung ano mangyayari. Deuteronomy 6, verse 12. Ayan, be careful not to forget the Lord who rescued you from the slavery in the land of Egypt. Huwag niyong kalimutan. And you, kapag hindi ka nagsalita, pag hindi mo ginawa to, di ba, you are sending a message to your family kapag ginawa mo to. Okay? But you are also sending a message kapag pinili mong manahimik. Diba? Okay, no? You're also sending a message sa family mo. Okay? So, next slide po tayo sa PowerPoint. Ayan. Doon sa Doon sa picture. Ayan. Ang sarap ng food nila, no? Pero, lahat nasa cellphone. Ba? Maring ikaw yan. Isa ka dyan. O parang, paano ko ba i-share yung word of God sa family ko sa Noche Buena na to? Wag na nga. Guys, don't. Ba? Wag kayong manatiling tahimik. Diba? Again, ito yung isang napakagandang opportunity para i-share ang salita ng Diyos. Kasi, next slide, kapag walang Jesus, bigayan lang ng regalo yan. Diba? Tapos, kainan. Tapos, after ng kain, tulog. Diba? Sabi niyo sa akin kanina, diba? Ang sakit, diba? Pagka yung birthday mo, tapos walang pakialam sa iyo yung mga tao. What more si Jesus? Diba? What more si Jesus?
Diba? Hindi to guilt trip, guys. Hindi ko kayo gini-guilt trip, pero ito yung totoo. Diba? Pag wala si Jesus, it's just another tradition. Diba? Ito yung tradition na sinasabi kong hindi maganda. Diba? So let's build godly traditions right now. So masakit pero totoo, pero kung hindi natin ikikwento si Kristo, ba, ibang kwento ang papalit. Ibang kwento ang papalit. Okay? And sa ating balikan lang natin yung mga verses natin. Sabi sa Psalms 78, verse 4 to 8. Psalm 78, verses 4 to 8. Oh, sabi dito, ayun binabasa natin ito kanina, pero tutuloy ko. We will not hide these truths from our children. We will tell the next generation about the glorious deeds of the Lord, about His power and His mighty wonders. Next verse. For He issued this law to Jacob. He gave His instructions to Israel, and He commanded our ancestors to teach them to their children. Ayan, so the next generation might know them, even the children not born yet. Napaka-beautiful. Ano po? And they, in turn, will teach their own children. So, babalik tayo in all the days. Papasa ng ipapasa. From generations to generations. Next po. So, each generation should set its hope anew on God. Not forgetting, or in this case, ayan, di ba? Ang galing ni Pastor. Lakas ng boses, no? Parang wala nangyari. Diba? Oh. Kaya ko yan. Diba? Oh. Okay, di ba? So, pinapatawa ko lang kayo. Parang ano nyo na eh. Parang na-stuck pa rin kayo dun sa handaan eh. Hindi, joke lang. Ayan. So, not forgetting His glorious deeds, miracles, and obeying His command. Guys, napakasakit, di ba? Tingnan nyo, di ba? Nung binasa nyo yung journey ng mga Israelites, ako, guys, nung unang-una kong na-encounter yung story na sobrang powerful ng message, di ba talagang inalis sila sa Egypt, binuka ang Red Sea, di ba? At na sila'y dumaan. Diba ba? Kung may mental, kung ako po kasi medyo creative ako, so parang na-imagine ko, habang naglalakad sila siguro doon, di ba? Meron sa gilid nila, baka merong mga isda na tumatalon, di ba? Tatawid dun sa kabilang body of water. O kaya may mga whales. Pero sobrang majestic talaga, sobrang amazing. Tapos, pag mababasa natin, nung nandun na sila sa wilderness, nagpasaway sila. Di ba? Parang nung nandun na ako sa point na yun, wait. Ito ba yung mga tao na na-witness yung miracles na ginawa ng Panginoon? Pasaway nga. Diba? Pero alam nyo guys, nung nararamdaman ko yun, na-deal din ako. Na kasi parang ganun din ako sa kanila. Diba? Ako yun. Ako yung Israelites na na-experience ko na yung pagmamahal ni Jesus, diba? Pero nagpapasaway pa din ako. Diba? So wag nating piliing manahimik. Diba? So kung hindi natin ikikwento si Kristo, again, may ibang kwento ang papalit. Okay. So, Pastor, sige, game na kami. Okay. Si-share na namin si Jesus sa Noche Buena natin. Okay. Doon tayo sa ating next na point. Okay. Simpleng paraan. Guys, sobrang simple. Diba? Kung paano nyo masashare yung gospel sa family nyo sa Noche Buena. Okay. Nandito ba kayo? Hi! Hello! Very good children. Okay. Sige, nandito simpleng paraan, guys. Okay, next slide. Sobrang detailed na nito, Diba? So, basahin yung Luke, picturean nyo na kung gusto nyo picturean. Diba? Para ma-notes nyo na kung alam nyo gagawin nyo. Magbasa na ng Luke chapter 2, verses 1 to 11. Hindi ko na detalye yan sa inyo, pero yan yung story ni Jesus. Diba? Kung paano siya pinanganak. Diba? At magdasal bago kumain, 'di ba? Bago yung kapatid mo, 'di ba? Na atakihin yung spaghetti, 'di ba? Pwede po bang akong mag-pray? Yan, 'di ba? Yun yung naalala ko nung time na yan, guys. Nung bago akong Christian, kumakabog pa yung dibdib ko niyan, 'di ba? Paano ko sasabihin 'to? Kilala nila ako 'di ba? Ha?
Nagte-24 hours ako sa computer shop, sinusundo pa nga ako ng nanay ko eh. Diba? Ang lakas ko pang mag-ano nun eh. Magmura nun, di ba? O, stand mo na, stand mo na! Diba? Sa mid. Oh, di ba? Okay? Pero, ayan, di ba? Pagka nabanggit mo na yung words na yun, guys, di ba? Again, I'm talking here from first-hand experience. Yung, pwede po ba akong mag-pray? Wow! Pag nabanggit mo yun, parang biglang may lalabas na, na sigh of relief sa'yo. Di ba? Awkward talaga, guys. At again, kung babalik ako sa point, kailan mo sisimulan? Di ba? Awkward talaga. Hindi natin tatanggi yun. Pero guys, kailan nyo sisimulan na i-share si Jesus sa family nyo? Sabi nyo sa akin kanina, gusto nyo nandito sa church yung family nyo. Di ba? Siguro, wag next time siguro, na Lord willing, di ba, na ma-invite ulit ako ni Bishop Mon next year, di ba? Siguro, baka pagka talagang sinunod natin, di ba? Yung pinopropose ko sa inyo, guys, baka mamaya siksikan na dito kasi yung mga buong family nyo nandito na. Amen? Amen. Di ba? So, praise God. Let's aim for this. Di ba? Talagang iba yung naging dealing sa akin ni Lord kasi sobrang specific during this time. So, yun, di ba? Magdasal bago kumain. Salamat, Lord, na hindi lang sa pagkain, kundi sa regalong si Jesus na nagligtas sa amin. Okay, tas magbahagi ka ng personal na story mo. Di ba? Ikaw yung kailangan mag-initiate. Di ba? Kasi guys, kung walang pagkakakilala sa Panginoon yung pamilya mo, wala kang maaasahan dyan. Kailangan ikaw yung mag-steer up ng conversation. Kung introvert ka, di ba? Lord, di ba? Si Moises nga, di ba? Hindi naman siya magaling magsalita, di ba? Pero ginamit siya ng Panginoon, di ba? As long as tama ang puso mo, gagamitin ka ng Panginoon para sa pamilya mo. Diba? So magbahagi ka ng personal na story mo, diba? Kung paano ka nagbago, diba? Nung nakilala mo si Jesus, diba? At mag-initiate ka ng mga questions, diba? So, tatay, para ba sa'yo? Diba? Alam ko, nung Pasko, diba, ganito yung ginagawa natin, diba? Pero, para sa'yo, ano ba yung Pasko? Initiate questions centered over Christmas. Para ma-open up yung conversation, diba? Kailangan niyong gawin to, guys. Nakakahiya talaga. Inuulit ko kasi alam ko nakakahiya talaga para sa inyo. Ba? Parang bibihira lang yata yung youth na kilala ko na bubbly. Parang si Yani lang yata yung kilala ko na na bata na parang wala siyang wag dong pastora. Parang yung social battery niya, diba? Parang laging 100%. Parang lagi siyang may nakasaksak na anchor na power bank. Anchor talaga, pastor, no? Diba? Pero, kasi, bakit ko sinasabi to? Kasi, again, naging bata din ako, diba? Ay, huwag kong sabihin yan, diba? Nakakaya na yung naisipin nila, uhusga nila ako, huwag sasabihin, baka, ang dami na nagre-replay sa isip mo, diba? Baka sabihin sa nanay mo, huwag mo kong ganyanin, mas matanda ako sa iyo. Diba? Baka ano na yung mga nagre-replay sa isip mo, pero huwag, guys, diba? Huwag kayong magstay dun sa nararamdaman na yun. Yun na yun, diba? Focus on, diba? Focus on the things, diba? Na focus on bringing them to church. Alam niyo kung bakit, guys? Kasi, pa-flash naman po yung bishop, yung instruction ko po. Na ano po. Ayan. Okay. Alam niyo, guys, bakit? Kasi may laban. Diba? Bakit kaya sinabi sa Bible na put on the full armor of God? Any idea? Ako, guys, I used to be, nagmumotor ako. Ba? Para sa ibang mga nakakilala sa akin, talagang ako, pag nagmotor ako, full gear. Ba? Dressed for the crash, not for the ride. Yan, ang mga motto ng mga ka-riders ko. Ba? Bakit? Bakit ako nagpo-full gear? Bakit? Pwede akong... Guys, turn nyo na to. Magsalita kayo. Diba? Aksidente, okay, yan. Kasi itutuloy ko talaga. Yan, di ba? So, bakit yun? Di ba? Pwede ka talaga maksidente and kung ipuput natin to into perspective, bakit sinabi na full armor of God? Because there is a spiritual battle, guys. At itong ipa-flash ko, di ba? Medyo strong itong mga images na to, but this is to challenge you. I'm speaking to you head on, guys. Di ba? Flash nga po natin yung mga next images.
Ayan, grabe. Alam niyo ba yung mga music, tawag dito ngayon, yung mga artists, ganyan na lang nila laruin si Jesus. Yung crucifixion. Diba? Ganyan lang. Sige, next slide po natin. Diba? Oh, grabe. Diba? Ayan, si Madonna. Diba? Para sa mga kakilalang iba. Diba? Parang ganyan lang nila laruin. Diba? Si Jesus. Diba? Oh, next slide po. Ayan, parang ito yata kung tama yung pagkakaalala ko. Teka lang guys ha. Tatry ko mag-relate sa inyo. Ito yata si Lil Nas. Diba? Nag-release siya ng shoes, Nike. Check niyo yan. Check niyo yan sa Google. Diba? Available yan. Ayan yung Nike na limited item siya. 1 out of 666. Tapos may nakalagay pang Bible verse. Diba? Pa-flash nga natin yung Bible verse na yan para sa mga nakako-curious dyan. Luke 10:18. Tingnan natin, di ba? Grabe, no? Ay, ayun po. Ay. Sige, wait lang po natin. Sige, baka na-curious din kayo eh. So grabe no, parang lantaran na talaga yung, sorry for the word, pero yung pambababoy. Hey Jesus, diba? Diba? Sabi dito, tignan nyo ha. Yes, he told them, I saw Satan falling from heaven like lightning. Wala nang sugarcoat sa generation ngayon. Rekta na talaga ang kaaway. Diba? Balik po tayo dun sa mga, sa mga images natin. Guys, may laban talaga, may spiritual battle. Diba? I'm driving home the point. Diba? Next na ayan hindi ko na-play yan, pero kaya ba natin, Bishop, na ma-play? YouTube link yan eh. Or medyo, okay lang, sige, wag na. Ayan, pero balik lang tayo dun sa slide na yon. I-ano ko na lang, i-expound ko na lang ng konti. So guys, para dun sa mga, merong festival sa Brazil, diba, na isa yun, may mga parada doon, tapos may mga float, tapos merong part ng parada na, ayan, talagang merong malaki doon, parang float ba yun yung tawag doon, no? Float, na si Jesus, yung si Satan, di ba? Malaking mukha ni Satan, tapos yan, merong actor na Jesus, tapos may Satan na, si Jesus natatalo siya. Diba? Tapos talagang pinahihiya siya doon. Talagang wala nang sugarcoat, talagang makita mo, talagang pandemonyo na talaga. Diba? At gano'n nila babuin. At, ayan, so babalik tayo kung gaano ka-importante ang salita ng Diyos sa mga pamilya natin. Okay, next slide tayo. Tignan nyo guys, pati mga damit ng baby. Babasahin ko ha. Just be you and feel the love. Sa Target yan sa US. Parang ano yan dito? Siguro mga SNR, yung dating, or Landers. Sabi dito, trans people will always exist. Yan pa. Yung Paris Olympics. Grabe, ano yung dinidepict dyan? Though hindi yan, pero yung Last Supper. So may kinalaman pa rin kay Jesus. Bakit si Jesus? Guys, dito nyo makikita na tama yung pinaglilingkuran yung Diyos. Bakit hindi si Buddha ang binababoy? Bakit hindi si Allah? Kasi si Jesus yung tunay na kaaway ni Satan. Logically, gets nyo? Bakit pa ako Bakit pa ako magpapa-circle kung sino yung kaawayin ko? Doon na ako diretso sa kaaway ko talaga, si Jesus. So guys, tama yung faith natin. Jesus. Tignan nyo yung yung nangyari dito after nilang gawin yan. Nag-brown out after nilang gawin yan. At angkay sa isang building na may power at walang maka-explain nung time na yon, church lang. Ayan, Ayan, balik po tayo. Church lang. Walang maka-explain yan ng time na yan. Ito, next naman. Ayan, LGBTQ yan na church. Diba? At, nakalimutan ko kung ito yung tinamaan ng kidlat. Pero nasunog siya sa madaling salita. At hindi siya nasunog ng isang beses lang. Diba? Kung hindi pa yun malinaw dun sa mensahe, na galit ang Diyos sa ginagawa nilang pambababoy, hindi ko na alam kung anong kailangan pakita sa inyo. And
Next slide. Ayan, ito live to guys sa FIFA. Diba? Not sure kung anong year, pero ito, nakalimutan ko kung sinong football player to, pero meron siya, follower siya ni Jesus, meron siyang headband na Jesus, diba? On live TV, been lured. Wow. On live. Diba? Next. Okay, so dito na ako magtatapos, diba? Ito para sa mga hindi nakakilala, diba? Ito po si Penn and si Gillette, diba? So, sorry. Si Penn tsaka si Teller pala. Yan, si Penn, yung malaking mama, di ba? Yan si Penn. So, isa po siyang atheist. Di ba? At after ng isang magic show nila, parang merong book signing or whatnot, may mga photos ng media, di ba? At merong isang Christian businessman na talagang lumalaban dun sa media. Mailapit lang siya para mabigyan siya ng Bible. Di ba? At alam nyo, ba? Na-move siya dun sa ginawa nung lalaki, ba? Ginawa ng Christian businessman. Alam niyo kung anong sabi niya, ba? Hindi ko alam kung part pa 'yon nung mga images dito, pero ako na lang magsasabi. Kung naniniwala ka, okay, guys, makinig kayo Ayan pala. Okay, ito so, para babasahin ko para accurate. So sabi ni Penn Jillette, yung atheist, atheist. Sabihin nga natin atheist. Yan sabi yung atheist. So, sabi ng atheist, if you believe that there is a heaven and hell and you think it's not worth telling someone about it, how much do you hate him not to proselytize or try na convert? To believe that there is everlasting or that to believe that everlasting life is possible and not to tell people, this man cared enough about me to process, or parang i-win siya or evangelize siya. Diba? Coming from the words ng hindi naniniwala na may Diyos. Yan. How much do you have to hate Him? How much do you have to hate your family? I'm driving, yun na yung diretso na, no? Gaano mo ka-hate yung nanay, yung tatay mo, yung kapatid mo, na ayaw mong i-share sa kanila si Jesus? Medyo diretso, no? Pero totoo. Yan. Diba? So, yun yung sabi dyan. So, guys, as I end, diba? Balik lang po tayo, sa ating Canva presentation po. As I conclude, and in conclusion, sige po, next slide po tayo. Sa ating pagtatapos, guys, ang Pasko ay hindi lang tradisyon. It's not just a tradition. Ito ang pinakamagandang opportunity para i-share ang gospel sa family mo. Next slide. At ikaw na nakaupo dyan, ang napili na mag-share nito sa pamilya mo. Ikaw ang mag-share niyan sa family mo. Para madala sila dito sa church. Para next year, ang dami na. Pag-sembang gabi. Praise God. Okay? And, ayan, last slide. Ang pinakamasarap na pagsasaluhan ngayong Pasko, babalik tayo dun sa ating title, diba? Ay ang masyaran mo ang pamilya mo ng magandang balita na hatid ng ating Panginoong Jesus. Yun ang pinakamasarap, Hindi yung mga pinag-usapan natin kanina. Diba? So, let's bow our heads and pray. Aming Diyos na dakila sa lahat, Panginoon. Lord, amidst these times, Lord, ng kabisihan namin, Lord, sa Christmas rush, Panginoon, that this world has dictated onto us. Na Lord, kailangan namin bumili ng regalo na ganito, kailangan namin ng mga bagong damit, kailangan namin ng mga bagong sapatos, kailangan namin ng bago lahat. Lord, that is not the true meaning of Christmas. Hindi rin kung ano yung nakalapag doon sa aming mga Christmas dinners, pero Lord,
The true meaning of Christmas is that you came to this world. You chose to come to this world to be our Savior. Lord, alam ko na ang mga tao, Panginoon, kami, Panginoon, madudumi kami, Lord. Lord, you can see our thought life. Nakikita mo yung mga sumasagi sa isip namin, Panginoon. Hindi lang yung mga physical na actions namin. Lord, madumi kami. Pero you chose to come to this world para iligtas kami. That is the true meaning of Christmas. And para kami na na-receive itong good news na to, Panginoon, Lord, nakatulad ng mga shepherds na hindi nila makontain yung saya nila, na nalaman nila na yung tagapagligtas nila ay pinanganak na. Lord, pumunta sila sa syudad at shinare ang magandang balita sa mga tao at lang mga tao ay na-amaze sa shinare nila. Panginoon, tulungan mo kami to have the boldness to share Jesus in our families. I declare by the power of Jesus na yung spirito ng hiya be cast about sa mga puso ng bawat isa. Kung iniisip mo na nahihiya ka, kung iniisip mo na hindi mo alam kung ano yung mga sasabihin mo, pray. Pray that the Holy Spirit give you the words. Let the Holy Spirit speak through you at magugulat ka. There is power in the name of Jesus. There is power over the birth of our Savior. Lord, thank you, Panginoon. Katulad po ng sabi ng kanta kanina, Lord, we are grateful, Panginoon, for the cross. Lord, we are grateful of you coming to this world, but that did not stop there, Panginoon. That is the start of your mission. But Lord, you dying in the cross 2,000 years ago, Panginoon. And when you uttered those words, when you said, "It is finished," it is a transactional word saying that the debt has been paid. Lord, thank you, Panginoon, because you choose to love us. And Lord, we will have the boldness to establish this godly tradition of sharing the Word of God to our families. We will have the boldness, Lord. Kasi gusto namin silang maligtas, Panginoon. Holy Spirit, help us to speak life in our Christmas dinners. Help us to speak life, the true life, the life na nararanasan namin ngayon, Panginoon, sa aming mga pamilya. Lord, ayaw namin silang mapunta sa impyerno. Lord, saglit lang ang buhay. At ang mga nanay at tatay namin ay tumatanda. Ang mga lolo't lola namin ay tumatanda. One thing is for sure, everyone will face judgment when they die. And the question is, who is the Lord that we serve? And that puts more weight, Lord, sa aming mga puso. But this should not be like a responsibility na mabigat. This should be like an opportunity for them na yung buhay na nararanasan namin, yung liberation, Lord, yung freedom na kaya mong ibigay, Panginoon, over dun sa mga stress nitong mundo, Panginoon, mararanasan ng mga magulang namin, Panginoon.
at magmamahalan sila bilang katulad ni Kristo at ng simbahan, Panginoon, the whole family who serves the Lord will experience true life. Maraming salamat po, Panginoon. At Lord, thank you. Thank you for this time. Thank you for this wonderful season, Panginoon, that we are celebrating. But let us always remember that the focus is not the new things, yung mga bagong gadget, mga bagong damit, o kung gaano kaganda, gagarbo ang Christmas dinner namin. But as long as we share you, your life, what you have done, and what you can do sa buhay ng mga magulang namin, ng family namin, Lord, that is the true celebration of Christmas. But a child has been born to us, and he has been named Emmanuel, because God has been with us. Maraming salamat po, Panginoon. Tinataas na po namin sa inyo ang lahat ng aming matamis na pagmamahal, papuri at pagsamba sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po. Ayan, just to honor our pastor na nag-speak for the 8th night natin sa Simbang Gabi. Certificate of Appreciation, this certificate is presented to Pastor Alvin Cumia in heartfelt gratitude for your faithful service as the guest speaker during the 8th day of Simbang Gabi, sharing God's Word and encouraging our church community through your ministry and devotion. Given this 23rd day of December 2025 at Sandalite Ministries Incorporated, Poblacion, Proper, Muntinlupa City, signed by yours truly. Thank you. And ito yung gift namin sa'yo. Also, we have dinner para sa inyo. Tinatawagan natin si Pastora Clarice. Tsaka si inaanak. May regalo ako dyan, kaso to ship pa. Let's take this opportunity to pray for them as the pastors ng ating Sandalite Dasma. So, taas natin ang mga kamay and let us lay our hands on them. Let's pray. Father, we thank you po sa pagkakataong ito na ipanalangin namin ang iyong mga anak, ang mga lingkod mo, Panginoon, na si Pastor Alvin, Pastor Clarice, Lord. And we are praying, Lord, for their lives, Lord, as you use them as the pastors ng Sandalite Dasma. Salamat, Lord, sa kanilang buong pamilya na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa biyaya mo, especially, Lord, sa kanilang anak na si Yani, na habang siya ay lumalaki, nakikita niya naglilingkod sa iyo ang kanyang mga magulang. And Lord, we believe that you will use him also to serve you and to be an impact, Lord, sa iyong kaharian sa mga susunod na panahon, na habang siya ay lumalaki, Panginoon, he will grow in the grace of the Lord Jesus Christ. At maraming salamat din, Panginoon, sa pag-lead mo sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, as they lead the whole Sandalite Dasma, Lord, pagpalain mo sila at gamitin mo sila, Lord. We are declaring the anointing of the Holy Spirit sa kanilang buhay, Lord, that you'll continue to empower them, strengthen them, Lord, encourage them at all times sa lahat ng kanilang pagpapagal, sa kanilang paglilingkod sa iyo, Panginoon. And as they lead your people, your children, Panginoon, sa buong Sandalite Dasma, ipatuloy mo silang pagpapalain, Lord, mula sa maliit na simulain ay palalakihin mo ito ng mainam sa pangalan ni Jesus, Lord. Dinideklara namin ang iyong maraming biyaya at pagpapala na bumuhos po sa buong Cumia family. And even, Lord, sa mga Reyes family, Lord, sa side ni Pastora Clarice, Lord, pagpalain mo rin ito. At ang kanilang buong sambahayan, Lord, magiging totoo yung as for me and my house, we will serve the Lord. Ay magaganap ito sa kanilang buhay, Panginoon, palagi. Dahil ikaw po ang Diyos na maghahawak sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat din, Lord, sa kanilang wedding anniversary na nakaraan. We thank you, Lord, na patuloy mong i-feel ang kanilang buong marriage, ang kanilang buong family, Panginoon, ang pag-ibig mo. Let your love continue to overflow in their lives, Lord. Let the joy of the Holy Spirit to be upon them, and let the peace of God that we don't understand, Lord, ay patuloy na mag-reign sa kanilang puso at isipan. I-guard po ang kanilang mga buhay, Panginoon, ng iyong kapayapaan, and let that shalom, that perfect peace ay hindi mawala sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat din sa biyaya mo, sa provision mo sa kanilang mag-asawa, Panginoon, sa kanilang mga pangailangan. Patuloy mo itong pagpalain, Lord, i-provide ang kanilang mga needs, Lord. Salamat, Lord, dahil sa desisyon nila na magkasama, Panginoon, na maglingkod sa iyo. And I know, Lord, na lalo mo pong pagpapalain ang lahat ng gawa ng kanilang kamay, Panginoon. Dinideklara namin ang pagpapala mo sa lahat ng kanilang gagawin, Panginoon. At saan man makarating, Panginoon, ang buong Sandalite Dasma, ay ito po ay sa biyaya mo palagi, Panginoon. Kaya, Lord, binibigay namin sa iyo ang mataas na papuri at salamat, Panginoon, dahil sa
sa pinili mo at tinawag mo sila na maglingkod sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng ginagawa rin nila, Panginoon. Pagpalain mo kanilang tahanan. Even, Lord, saan man sila magpunta palagi, ay lagi mo silang samahan, takpan ng banal na dugo ni Jesus, Lord. At lagi namin sinusugo ang mga banal mo anghel na lagi silang ingatan sa lahat ng oras, Panginoon. And Lord, lahat din ng mga panalangin nila, lahat ng mga prayers nila, Lord, lahat ng mga hiniling nila, dinidesire nila na ma-accomplish para sa iyong kaharian, Lord. Ikaw po ang tumugon nito sa pagpapala mo, Panginoon, according sa kalooban mo sa kanilang buhay, Panginoon. We speak the blessings of the Lord that will continue to follow them and will overtake them, Panginoon, at will continue to provide lahat-lahat, Panginoon, ng mga kailanganin din ng buong church, Panginoon, sa Dasma. Salamat, Lord, dahil ikaw po ang laging kikilos sa kanilang buhay, Panginoon. Let your anointing continue to overflow in their lives, Lord. Let there be signs and wonders, Lord. I-follow sila sa lahat ng kanilang gagawin, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa manifestation ng glory mo sa kanilang buhay, sa kanilang mga ministeryo, pinagkatiwala mo sa kanila, Panginoon. Patuloy ka maging mabuti at maging tapat sa kanila, Panginoon. Salamat sa mga pangako mo, Panginoon, sa kanilang buhay na lagi nilang pwedeng i-claim at pwedeng tanggapin at lalo, Panginoon, na lagi mag-manifest ito sa mga susunod na panahon, Panginoon. Salamat sa pagsama mo rin sa naging anniversary din, Panginoon, ng Sandalite Dasma. And we believe, Lord, for more years to come para sa kanilang paglilingkod sa iyo at lalo pa ito mag-prosper sa pangalan ni Jesus, Lord. Ngayong gabi, Lord, salamat din sa mensahe mo na binigay mo sa amin sa pamamagitan ng Pastor Alvin, Lord. Salamat sa patuloy na pagbabago, Panginoon, ng buhay ni bawat isa according to your words, Lord. At maging challenge ito sa amin, Panginoon, na kami mismo ay maghayag ng iyong mga salita para sa darating na celebration ngayong 25 na bilang Pasko. Sa kinabukasan na pala, Panginoon. Salamat din, Lord, sa pagpapala mo sa bawat isa, Panginoon. And Lord, dinideklara namin, Lord, yung divine health mo sa mag-asawang ito, sa kakiyani rin, Panginoon, sa kanilang anak, na lagi mo silang gagawing healthy all the time para makapaglingkod ng effective and powerful, Panginoon, para sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo sila, Panginoon, na maayos na kaisipan at puso, Panginoon, para sa kanilang paglilingkod sa iyo po. Ikaw lagi, Panginoon, na naitataas sa pangalan ni Jesus, Lord. Patuloy na pagpalain mo, Panginoon, ng lahat-lahat ng gawa ng kanilang kamay. Saan man sila magpunta ay magiging teritoryo mo ito sapagkat ikaw po, Panginoon, ay sumasa kanila. Samahan mo sila 24/7, Lord. At even, Lord, katagpuin mo sila palagi sa kanilang mga pananalangin. And Lord, we thank you, Lord. We are grateful, Lord, na sila po ay narito ngayon para makasama namin maglingkod sa iyo. At maraming salamat po sa pagpapala mo sa gabing ito, Panginoon. And Lord, we extend our hands, Lord, and you continue to bless, Lord. The Lord bless them and keep them. The Lord cause their praise to shine upon them and be gracious unto them. The Lord lift up His countenance upon them and establish them, Lord, in your everlasting peace, Lord. Salamat po sa buong Komiya family, Lord, na pagpapalain mo mula sa araw na ito lalo, Panginoon, hanggang sa mga susunod na panahon. And we bless your name, Lord. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Salamat po, Pastor. Pastora. Yani. Bless. Para po sa ating ay, hindi pa natin ready hymn, no? Sige, tomorrow na lang. Anyway, announcement po. Ay, na-ready na pala. So, announcement po, tomorrow is Christmas Eve service natin. However, para maiwasan ng mga traffic, agaan po natin 5 p.m. Okay? So, sa mga nasa online po, 5 p.m. po ang ating Facebook Live tomorrow para sa ating Christmas Eve celebration po or service tomorrow, 5 p.m. to 7 p.m. para maaga rin tayo makauwi. So, yon I pray na bukas din i-award yung mga nakakompleto ng simbang gabi. Okay? Meron daw 19 na nakakompleto ng simbang gabi. So, see you all tomorrow. Anyway, kantahin po natin ang ating Sandalite hymn para ma-remind tayo. Faith was built on the solid rock to be witness of our Lord Jesus Christ. Send the light, send the light, send the light. The
our feet, and a light unto our paths. Send the light, send the light, send the light. In your truth, in your wisdom, we delight. And a light unto our paths. Send the light, send the light, send the light. In your truth, in your wisdom, we delight. We will go to proclaim to the ends of the earth. We are called to stand alive. The holy word of God was written to guide us. Our life has hope in God's promises to obey alone the will of God. Send the light, send the light, send the light. Your word is a lamp unto our feet, and a light unto our paths. Send the light, send the light, send the light. In your truth, in your wisdom, we delight. We will go to proclaim to the ends of the earth. We are called